Dear Kuya Poy, ako po si Iya, 19 years old mula dito sa Mandaluyong. Gusto ko sanang ibahagi ang kwento ng aking buhay tungkol sa relasyon ko sa ex ko na 25 years old naman. Para po sa akin, hindi naman talaga issue ang magkalayo naming edad. Pero yung ugali, yun po ang mahalaga. Sa loob po kasi ng mga taon na magkarelasyon kami, ay madalas sabihin sa akin ng aking ex-boyfriend na ako ang pinakabata niyang na-date pero mukhang mature na raw ako. Medyo chubby ang aking katawan at hindi pang-baby ang features ko. Kaya hindi ko alam kung compliment ba yung mga sinasabi niya o hindi. Minsan po naiisip ko kung sinasabi niya ba yon para ma-justify ang mga ginagawa niya o para pagaanin ang loob ko. Pero sa totoo lang Kuya Poy, lalo po akong nalilito. Ang pinaka-problema ko po ay lagi siyang nagbabayad ng escort para may makadate siya. Sinasabi niya na masyado pa raw akong bata para maintindihan ang mga bagay na yun. Sa loob ng 2 taon namin na magkarelasyon, ay wala kaming halikan o kahit nga holding hands. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil sa ayaw niya. Ang katwiran niya Kuya Poy, mahal na mahal daw niya ako at ayaw niya akong madungisan. Kaya mas pinipili niyang gumastos para makapagparaos sa iba. Para sa kanya, hindi raw yun cheating dahil alam ko naman daw. At hindi rin daw siya nagsisinungaling. Kaya nga, very open siya sa akin tungkol sa mga ginagawa niya. Pero Kuya Poy, habang tumatagal, lalo lang po akong nasasaktan at nalilito. Pakiramdam ko kasi parang hindi ako sapat bilang girlfriend niya. At parang may mali sa akin kahit na ginagawa ko naman ang lahat para maging maayos ang relasyon namin. Nagsisimula na rin po akong mawalan ng tiwala sa sarili ko nang dahil sa nangyayari. 2 taon na pong paulit-ulit ang ganitong sitwasyon. Ilang beses ko na pong sinubukang makipaghiwalay, pero tuwing ginagawa ko iyon, ay tinatakot niya po ako na magpapakamatay daw siya. Sinasabi pa niya na ibinigay niya na raw lahat sa akin ng respeto at pagmamahal. Kaya parang ako pa ang nagiging masama sa sitwasyon, lalo na kapag nakikipaghiwalay na ako. Sa totoo lang, gusto ko na pong piliin sa ngayon ang sarili ko at kumawala na sa ganitong klase ng setup. Pero natatakot pa rin po ako sa maaring mangyari sa kanya o sa maaari niyang gawin sa sarili niya kapag tuluyan ko siyang iniwan. Sa totoo lang, ayaw ko rin po kasi na may masamang mangyari sa boyfriend ko. Medyo pakiramdam ko po ay unti-unti na rin talaga akong nauubos sa relasyon namin. Hindi ko na po talaga alam kung ano ang tama at kung papaano pa ako makakaalis nang hindi ako mababalot ng guilt. Sana Kuya Poy ay matulungan ninyo akong maliwanagan ang aking isipan at mabigyan ng payo sa kung papaano ko haharapin ang sitwasyon ko. Lubos na gumagalang, Iya. Ibang klase rin naman talaga Iya, ang boyfriend mo. Oo, alam mo, okay na, tawagin mo ng ex-boyfriend yan. Why? Kailangan mo nang umalis sa ganyang klase ng relationship. Ha? Wala kayong relationship sa totoo lang. Manipulation yung ginagawa sa'yo nitong si boyfriend mo. Ha? Kaya umalis ka na at sa harapan tingin sa oras na umalis ka na. Okay? Huwag mo na siyang lilingunin pa. At 19 years old, please naman, hindi yung ganyang klase ng mga problema at mga tao yung hinahanapan ng solusyon at binibigyan ng mga pagkakataon. Alam mo, sa totoo lang, Iya, ayan, ang ginagawa sa'yo nitong boyfriend mo ay para bang anong sabi niya? Binigay niya na sa'yo lahat ng respeto at pagmamahal, pero
kumukuha siya ng escort para mag-spend ng isang gabi o ano may mga babae siya para magawa ang mga bagay ni hindi kanya nga hinahalikan. Well, that's right. Tama 'yon. Buti hindi pero parang iginugroom ka para hindi ka madungisan pagdating ng panahon ay pipitasin ka and sinasabi pa sa'yo ang mga bagay na ito. 'Di ba? That's manipulation. That's emotional abuse. Nasasaktan ka na. Hindi na tama yan, Iya. Okay? Tapos, sa mga panahon ka mo na aalis ka at makikipaghiwalay na ginagaslight ka naman. It's as if kasalanan mo pa. Hindi iyan ang mga problema ng isang 19 years old na kailangan na nakafocus ka. Kung nasa school ka, yan na muna ang focus mo. Mag-aral ka dyan, makipagkaibigan sa mga matitino at hindi sa mga manipulative na mga tao na magbibigay nga sa iyo ng emotional abuse katulad nitong boyfriend mo. At kung sakasakali, kung may concern ka nga sa pakikipaghiwalay o sa mga threat nitong si boyfriend mo na sasaktan niya ang sarili niya, kung ano pa man, sabihin mo sa magulang kung may access ka naman, di ba? Sabihin niyo po, hindi ko na po kaya na makipagrelasyon pa, ganito po ang ibinabanta niya sa akin o sa kapatid niya, 'di ba? Pero aalis na po talaga ako. You have to decide once and for all, Iya. 'Di ba? That's an abusive relationship. 'Di ba? At walang ibang makakapagbigay sa iyo ng freedom kundi ikaw mismo. Huwag ka na maniwala na magbabago pa yung boyfriend mo. Walang pagbabago yan. Parang sinanay ka na niya Iginugroom ka nga niya, natanggapin na lamang at yung mga justifications niya sa loob ng relationship ninyo. Mambababae muna ako. Saan ka naman nakakita ng ganun? Di ba? Ayaw kitang madumihan, ayaw kitang madungisan. Kapag ka naka-jackpot yan ng isang madumi, na naka-encounter niya somewhere, di ba? Papaano? Pagka naging kayo na at ginagawa nyo na rin o naging mag-asawa pa kayo o paano, mag-uuwi rin siya ng sakit sa'yo, i-share niya yun, 'di ba? Yan ba yung sinasabi niyang highest form of respect and love na ibinibigay niya as a partner? No. Wala. Wala siyang mabuti na maidudulot sa'yo. Kaya alis na dyan sa relationship na yan. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.